Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ayan, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito pong si Pacquiao. Pacquiao mga kaibigan ha, hindi ko po minumura si Kibuloy. Yung Pacquiao po, siya po nag-imbento niyan. Baka sabihin niya minumura ko si Pacquiao. Yung Pacquiao po, ang ibig sabihin po nun, Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya po ang nag-imbento niya, siya po ang nagpangalan niya sa kanyang sarili. Doon po sa isang basketball game na talaga namang tinalo pa niya si Kobe Bryant at si Michael Jordan. Sa isang laro mga kababayan, umiscore ata ito ng ilan ba? 170. Kung matatandaan niyo yung basketball game na yon, umiscore siya ng record breaking. Ata 140 ba yun? Hindi ko po matandaan pero sobrang taas po, grabe. Tinalo pa niya yung magagaling na NBA players katulad ni Michael Jordan. Si Will Chamberlain na 100 points lang sa isang laro Pero ito si Kibuloy 100 plus Hindi na ata tumira yung mga kakampi nito. Ang ginawa puro pasa lang sa kanya, tapos ito naman ay panayang tira ng tira sa 3 points. Pero in fairness mga kababayan, napakagaling nito kasi kahit pa sabihin mong tira ka ng tira, kung hindi naman nakakashoot, wala rin. Ibig sabihin, bawat tira niya ay talaga naman pumapasok. Shooter to mga kababayan, shooter ito sa basketball. Parang si Senator Bongo, shooter din sa basketball yan sa 3 points. Alam niyo naman, magtropa to magtropa to itong dalawa. Kasama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte lang ata hindi marunong mag-basketball. Iba po kasi laro nun Kaya hindi siya nagba-basketball. Pero ito, grabe mga kababayan. Etong si Pacquiao. Inuulit ko po, hindi ko po siya minumura. Pangalan niya po yan, Pastor Apollo C. Kibuloy Pacquiao. At tapos yung mga kababayan, nung sumunod na laro nila, napansin ko, hindi na Pacquiao. ACQ na lang ang nakalagay. Apollo C. Kibuloy, tinanggal niya na yung P kasi siguro napansin niya. Parang hindi ata maganda dating. Parang hindi maganda yung dating ng Pacquiao, kaya ginawa niyang ACQ na lang. So, ayan po, ito mga kababayan. Ito po yung balita tungkol dito kay Pacquiao. Kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi mga kababayan, alam naman natin na itong si Kibuloy ay talaga namang taga-suporta ni Presidente Bongbong Marcos nung mga panahon ng eleksyon. Diba? Talaga todo suporta sila dito kay dating kandidato kay PBBM. At hanggang nung nanalo si Presidente Bongbong Marcos, nung naging presidente na siya, todo suporta pa rin. Pero itong lately lang, medyo medyo parang kumakalas na. Kasi alam mo naman, itong si Kibuloy ay malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito namang si Digong Duterte ay may programa dyan sa SMNI na pag-aari ni Pacquiao, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So, nangyayari, parang naipit siya, pero alam naman natin na mas malapit siya dito sa mga Duterte. Kasi taga Davao to tropang Davao to kasama ni Bongo. At yung mga, alam nyo na, yung mga Davao boys dyan sa sa kanilang lugar. Kasama dyan si Senator Bato de la Rosa. Ayun yung mga Davao boys. Kaya, kung siguro papipiliin siya ng pagsuporta, kung sakaling magkahiwalay man itong Duterte at Marcos, sigurado dito siya sa Duterte kakampi. Kaya nga ngayon, medyo bumabanat si Duterte dito sa administrasyong Marcos. Eto ngayon, ang nangyayari, pati siya ngayon napag-iinitan. Tila na uwi sa wala ang buong pusong pagsuporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Kibuloy kay Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Bakit naman parang nawala ng saysay? Kasi ngayong araw, formal na inatasan ang House Committee on Legislative Franchises na tingnan at suriin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito nga yung pag-aari ni Kibuloy.
Ito ay matapos magkaroon ng privilege speech si Quezon Province 2nd District Representative David Suarez na napanood niya ang isang particular na episode ng isang SMNI program na kung saan di umano'y gumastos si House Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion para sa mga travels nito na ayon sa Kamara ay isang kasinungalingan. Ito ngayon ang labanan, mga kababayan. At ito naman hindi naman lingid sa kaalaman na lahat ito bulgar-bulgaran na to Garapala na to Kapag kinontra nyo etong si Speaker Martin Romualdez, kapag nagsalita kayo ng hindi maganda laban kay Speaker Martin Romualdez, kapag kayo ay nagsalita ng hindi totoo laban dito kay Speaker Martin Romualdez, yari kayo. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez, kundi yari kayo sa buong Kamara. Ganyan hawak sa liig, mga kababayan. Ganyan hawak sa liig ng Speaker etong mga congressman. Hindi natin alam kung bakit. Pero sa mga nakakaintindi, alam nyo na yon. Lam na dis. Diba? Pag kinontra mo wala kang budget. Wala kang pakinabang. Wala kang budget. Pero kapag ikaw ay sang-ayon ng sang-ayon at yes sir ka ng yes sir kay Speaker Martin Romualdez, sigurado, busog. Busog ang bulsa ni Congressman. So yan, mga kababayan, yung nangyayari. Dahil daw narinig ng isang congressman na merong nagsasalita dyan sa SMNI at tinitira si Speaker Martin Romualdez. Ngayon tinitingnan ngayon at sinusuri ang prangkisa ng Sunshine Media Network International SMNI. At kung sakaling malaman na meron itong violation, magagaya ito sa ABS-CBN. Ito, pansin ko lang, mga kababayan, panapanahon lang talaga panapanahon. Noong presidente pa si Duterte, kapag kinontra mo, hindi ka sumang-ayon sa gusto niya, katulad ng ABS-CBN, tanggal ang prangkisa mo. At ngayon naman, ito naman. Kapag nagsalita ka ng hindi maganda laban kay Speaker Martin Romualdez, yari ang franchise mo. Nung panahon ni Duterte, namamayagpag itong SMNI di ba? Alam naman natin yan na talagang malapit na malapit ito sa mga Duterte. Ngayon, iba na. Iba na nakaupo. Kahit pa sinuportahan nila, siguro nahalata na. Parang plastic yung pagkakasuporta sa atin. Ito, tingnan nyo yung prangkisa na ito. Unti-unti tayong binabanatan ito Sige, tingnan. Tingnan yung prangkisa. Maghanap kayo ng violation. Hindi na hindi na mag-imbestiga sa violation. Ang gagawin nila, maghanap kayo ng violation. Gawan nyo ng violation. Para mawala yan. Para hindi maging hadlang sa atin yan. Para walang kumontra sa atin. Kasi, di ba? Yan yung ginagamit ni Duterte. Pangontra. Meron siyang programa dyan Kaya ngayon, kung hindi ito napatigil ng YouTube, kasi di ba halos lahat ng YouTube channel, pati sa Facebook ata tinanggal yung mga channel at ang mga pages ni Kibuloy. Pero ito tuloy-tuloy pa rin siya. Ito kayang franchise. Magtutuloy-tuloy kaya? O bigla na lang stop. Yung dati niyang sinasabing stop. Ngayon siya na yung may stop. Kaya nako, sabi nga dito sa ating screen ng SMNI's downfall, simula na ba ito ng pagbagsak ng SMNI? Malamang. Kampi ka kasi kay Duterte. Kaya ganyan, alam nyo, ganyan talaga panapanahon lang yan. Sabi nga ni Kuya Kim, weather lang.
Panahon nyo dati, ngayon hindi na. Panahon ko na ngayon. Kaya sabi ni Martin Romualdez, ang babangga, giba. So yan mga kababayan, yung update natin tungkol dito kay Pacquiao, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Ngayon sinisilip na ang kanyang network, itong SMNI. At ito malamang sa tingin ko lang ito baka hanapan nito ng violation. Hindi na imbestigahan, hahanapan na. Hindi man hanapan, gagawa ng violation. Kasi wala na nagagamit na para magsalita na ng kasinungalingan laban sa kanila ha? So kaysa naman magtuloy-tuloy, ang gagawin ng Kongreso dito ay stop. So yan lang po mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa mga susunod pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless.